ano, this is not about 2016. This is about the people's money. Yung buong institusyon po natin ay nadudurog. Ang pagtingin ng tao sa gobyerno nadudurog. Dahil ang tingin nila kung sinong dapat nagbabantay sa pera ng bayan, ang siyang pang nagbantay sa lakay. We gave Senators Jinggoy, Senator Bong, and Senator Enrile all the chances here. They can attend the hearing anytime they want to speak here. Pero lately na lang po sila nagsasalita. So the first question I'd like to ask Senator Jinggoy, the gentleman from San Juan. Did we ever treat you differently from how you treated the witnesses in the committees nung ikaw nagtatanong sa kanila? Halimbawa po, kay General Secretary Reyes, kay General Ligot, doon po sa mga witnesses, doon po sa DFA po, no? Yung mga ni-rape natin mga OFWs. Kung paano mo sila tanungin? Kung paano mo silang, yung gusto mo lumabas yung katotohanan. Hindi ba ganun din lang ginawa ko sa Blue Ribbon Committee? Sa tingin mo ba, kung ako sakasakaling mag-attend ng isang hearing man lang ng Blue Ribbon Committee at kaharap ko po yung mga testigo laban sa akin o laban sa amin, sa tingin mo ba, kung magsinungaling yung mga testigo na yan, masasite ko ba sila in contempt? Hindi ko po sila masasite in contempt because people will accuse me of bullying our witnesses because I myself am involved in this so-called PDAF scam. And you know, Mr. President, the reason why I inhibited myself from the Blue Ribbon, from participating in the Blue Ribbon Committee is that, first of all, I believe that the Blue Ribbon Committee is not the proper forum to defend myself, Mr. President. The real forum, the proper forum, or the appropriate forum, Mr. President, is the court. Kung sakasakaling madala ng ombudsman ang impormasyon sa Sandigan Bayan, wag naman sana. Doon ko po sasagutin yan lahat. Ngunit ano po ang sinasabi ng ating mga kapwa senador? Umpisa pa lamang po nung hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung natatandaan ko po, sana sumipot lahat itong mga nakasuhan sa PDAP. Itong si Senator Estrada, Senator Revilla at si Senator Enrile. Pilit nyo kaming pinapupunta sa hearing. And I've noticed, you were the one. Ikaw mismo, Ginoong Pangulo, ang nagsabi, sana pumunta sila rito para madepensan lang sarili nila. That is not the proper forum to defend my honor and my integrity, Mr. President. Well, Mr. President, that wasn't my question. My question was, iba ba ang pagkilos ko pagka iba ang kaharap ko at iba ba pagkilos ko ngayon? Dahil sinasabi niya, ginagamit ko tong committee na to. Eh hindi naman po ako nagbago. Kahit sino naman nasa kaharap ko, I'm respectful by saying ma'am or sir, o po o ho. Pero yung matitibay na at saka yung matatapang na tanong, tinatanong ko because people deserve the truth. Now, let me go to his statement now. Hindi daw yun ang tamang venue. Well, ang second question ko, with all due respect to the gentleman from San Juan, bakit tayo may double standard? At yun din ang tanong ko sa ating pangalawang Pangulo, VP Binay. Bakit nung si GMA, sabi ni GMA, kasuhan niyo ako sa korte na lang. Ang sabi natin, hindi. Pangulo ka, magpaliwanag ka sa tao. Sinabi namin impeachment, ayaw rin niya magsalita. Pabayaan daw yung mga congressman. Magkasama tayo nagrarally nun ni Senator Jinggoy. At pareho sinasabi natin, sa Makati pa tayo nagrarally. Kasama ang dating mayor at ngayon vice president. Sabi natin, public official ka, bakit namin hihintayin na sa korte yan? Sumagot ka dahil ang tao ay may karapatan malaman. So, why are we now having a double standard? So, the issue now is that sa korte kayo sasagot. And in the meantime, kami, what will we do, Mr. President? Mananahimik kami? You don't want us to make any statements? Palubog ng palubog ang Senado? Ang tingin ng marami, lahat tayo dito nagnanakaw? So, what do you want me to do, Mr. President? You want me to be quiet? I won't say anything about this? We're having a double standard here. Kung senador, sa korte na lang sumagot, pero yung dating Pangulo, ang gusto natin
sa publiko? Doesn't the public deserve an answer? Where did you put your pork barrel? Totoo bang kilala mo si Napoles? Totoo bang ito? You're answering now Dennis Cunanan. This is not the court, but you're answering the inconsistencies of Dennis Cunanan. What about the accusations that malapit ka kay Ms. Napoles? What about the accusations na bilyon-bilyon ay nawala? Doesn't that deserve an answer, Mr. President? Una-una, Ginoong Pangulo, I advise the good senator to just limit the discussion dito sa privilege speech ko. Wag na natin isama si Vice President Binay, si former President Arroyo sa usapin to. Wala naman silang kinalaman dito sa speech ko. Ngayon, tungkol naman sa unang tanong mo, Ginoong Pangulo, dun sa pag-imbestiga ng mga general, kay General Reyes, kay General Ligot, kay Mrs. Ligot, I never disrespected our resource persons. Yung pagkamatay po ni General Reyes, that was not my doing. That was his choice. That was his decision. I never disrespected General Reyes when he appeared during our hearing. Maybe it was another senator, not me. And even the same is true with General Ligot and Mrs. Ligot and all the resource persons present. I just wanted to ferret out the truth in what really transpired during their tenure, Mr. President. And in fact, that hearing I can attest. I made to believe that hearing was in aid of legislation. In aid of legislation. And nangyayari po ngayon dito sa Blue Ribbon Committee, lahat yung mga gustong tumakbo, nagpapasikat at our own expense. Remember, Mr. President, noong pagkatapos ng unang hearing o dalawang hearing, naalala ko, nandun po si Senate President Drilon. Nagkaroon tayo ng caucus mismo sa loob ng Senate Lounge. Ano sinabi ko? Mr. President, pwede bang magsalita rito sa caucus natin? The Senate President gave me a chance to talk. Ang sabi ko, mahirap dito sa atin. Yung mga ibang senador, ginagamit po yung hearing ng Blue Ribbon. Our own expense. Kasi, nung una ako nag-privilege speech, sinabi ko, I was also alluding to some of the senators. And that senator then was present. But he did not interpolate me. Pagkatapos, ginamit the venue para balikan ako, para tirahin ako the next day. Doon sa Blue Ribbon Committee. Tinirar walang humpay, Mr. President. Kaya po ako nagsalita nung caucus natin. Dahil may mga ibang senador, kako, na gustong gamitin ang Blue Ribbon Committee hearing to further their political interest. Nag-grandstanding eh. Halos lahat, kung napapansin ninyo, wala nang ibang inatupag. Kundi parang gusto na nila i-coach yung kanilang, yung mga resource persons present noon. Banggitin nilang Estrada, Revilla, Enrile. Meron pa nga nagtanong na isang senador, sino inakyatan mo sa 6th floor? Si Sexy ba o si Tanda? Mga ganun ba? Ano klaseng tanong? Ano ba ibig sabihin nun? O di ba nagpapasikat lamang po? Para lamang mapahiya kami ni Senator Enrile? Hindi halatang kinukuha nila yung oras na yon, sinasamantala nila yung oras na yon, para wasakin kami sa mata ng publiko. Yun po ang hindi ko po matanggap. And I've always been saying, even to Senator Cayetano, when I blurted out in that caucus, sinabi ko, I'm referring to you, Mr. Senator. Ikaw, tinuro ko pa siya. But after the caucus, what did he do? He approached me, Mr. President. Senator, I remember vividly, Senator Alan Cayetano approached me. And he said, pare,
These were your exact words. I hope you won't deny it. Pare, you know, I feel very bad. Bakit? You've been very good to me since the very start. O alam mo, yun naman pala eh. Naging mabait ako sa'yo eh. Ba't mo ako tinitira? You know, I have a role to play. Anong role? Anong role? Porkit majority floor leader, role to play na. Pwede mo na kaming banatan, siraan. I've been very good. Ako, nakikisama ako sa lahat ng aking mga kasamahan dito sa Senado. I've been telling you that, Mr. President. I've been telling Senator Alan Peter Cayetano about it. Since 2004, I wanted to make sure, when I became a senator, I wanted to maintain a good relationship to all my peers in the Senate, even those of my colleagues who betrayed my father. Lahat yan, kaibigan ko. Wala pong masamang tinapay sa akin. Laking gulat ko na lang nung lumabas itong scam na ito. Tinira-tira na ako. Tinira-tira si Senator Enrile, tinira-tira si Senator Bong. Wala naman po akong ginagawang kasalanan sa kanila. Masyado na pong personal to, yun ang Pangulo. Mr. President, let me assure the gentleman and our people, precisely it's not personal. Dugtungan ko lang po muna yung sinabi niyo, Senator, no? Sabi mo, nilapitan kita at sinabi ko, pare, masakit din sa akin yung nangyayari. I confirm that. Bakit? Magkakasama tayo dito eh. Araw-araw tayo nagkita. And you have done me favors, you have been a friend to me, kinumpare mo pa yung kapatid ko. But I told you, I have a role to play. Nung pong impeachment nung inyong ama, napakalapit ko po sa inyo, pero tingin ko mali yung ginawa, pinirmahan ko. Si FG po, si First Gentleman Mike Arroyo, ninong ko po sa kasal. Pero nakita kong mali ang ginagawa, pinirmahan ko yung impeachment ni GMA. Kaya pinapaliwanag ko sa iyo na pare, pasensya ka na. Kahit personally kaibigan kita, hindi ako pwede magbago ng role ko dito sa Senado just because magkaibigan tayo. Kaya sabi ko, di ba, pag kayo sumagot, pagbibigyan namin lahat. Mr. President, remember, hindi po sila sumagot kaagad. Kung sila po ay sumagot at naniwala ang tao sa sagot o logical yung sagot, wala tayong problema eh. Ang problema, September pa nag-umpisa yun, ngayon lang sila sumasagot, Mr. President. Kaya ang tinatanong ko po, nag-iba ba si Alan Cayetano sa lahat ng hearing? Si Senator Jinggoy po mismo, the gentleman from San Juan, kung paano tanungin si General Ligot, sinabi niya, sa korte ko na lang sasagutin yon. Ano sabi po ni Senator Estrada? Hindi, dito nyo sagutin yan. Si General Garcia, sabi po, nasa korte na po yan, I have the right to remain silent. O ano sabi niya? May amnesia ka pala. O, ganun din po kay General Reyes. So ano pong gustong gawin po ng gentleman from San Juan? Na panibasa, kasama ko siya dito sa Senado, pagdating po ni Benhur dito, pagdating po ni Secretary Leila, pagdating po ni Miss Tuason, ang ine-expect niya, uupo na lang ako doon, tititigan ko na lang. Ano sinasabi sa akin? Tignan niyo po yung Facebook ko. Tignan niyo po yung email ko. Tinatanong po ng mga kababayan. O mga senador, tatahimik na lang ba kayo dahil kasama? Pare-pareho ba kayo? Ninakaw niyo ba talaga pork barrel? How many times have I posted and have I made a statement, give them the chance to answer? So let me go to the next point, Mr. President. If I may explain with your Go ahead, permission, Mr. President. Doon po sa una niya sinabi na pumirma siya sa impeachment laban sa tatay ko. Pumirma siya impeachment laban kay GMA. Ninong daw niya si First Gentleman, if my memory serves me right. Mr. President, unang-una, hindi ko naman sinasabing pagtanggol mo ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Kahit sino dito sa Senado. Kahit kay Senate President. Never ako humingi ng tulong. Never ako humingi ng tulong sa'yo, Senator Cayetano. Never ako humingi ng tulong. Kahit sa sarili kong kapatid, hindi po ako humingi ng tulong. Kahit kay Senator Marcos, kahit sino rito, wala po ako hininga ng tulong. Dahil sa pagkakalam ko, malinis po ang aking konsensya at wala po akong ninakaw kahit isang kusing dito sa ating bansa. And I can defend myself in court. Kahit malapit ako, kahit kaibigan ko si Presidente Aquino, I did not even bother to seek his help. You can even ask him.
The most powerful person in the land. Hindi po ako humingi ng tulong. Hindi rin po ako humingi ng tulong kay Vice President Jejo Marbinay. I never asked. Ang hiningan ko lang ng tulong, yung aking abogado, natural. Sila magdedepensa sa akin sa husgado, kung sakasakali. Kahit yung mga magagaling na abogado rito, na alam kong magagaling ang mga abogado rito, wala po ako hininga na tulong. We are entitled, Mr. President, to presumption of innocence. But if we review yung mga sinasabi ng ating mga kapwa-senador, parang guilty na ho kami sa mata ng publiko. Even the media, yung mga ibang kolumnista, share my own opinion na hindi na in aid of legislation to eh. In aid of 2016 na ito eh. Please, Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit ko po yung pagpirma ko sa impeachment kay President Estrada, President Arroyo, yung pagsasalita ko dito. Nung ginawa ko po yun, hindi pa popular ang pag-impeach kay President Estrada. In fact, hanggang pag-alis niya, napaka-popular pa rin niya sa masa. Nung ako po'y pumirma kay President Arroyo, hindi pa ganun kapopular yung pagpapaalis sa kanya. Ha? Grabe pa rin ang suporta niya during that time. So gusto ko lang po ipakita na hindi po totoo na pagpapasikat ang ginagawa natin dito. This is the search for the truth. Kaya lang may double standard nga. Pag yung ibang witness nandyan, walang presumption of innocence. Pag ibang witness nandito sa Senado, baliwala sa atin mga senador pag sinabing trial by publicity. No? That's why I will go to my next point, yung sinasabing trial by publicity. But let me communicate this to the good senator, the gentleman from San Juan, Mr. President. Oo nga po, hindi ka humingi ng tulong sa akin. Pero binabanatan mo naman kami pag ginagawa namin trabaho namin. Di ganun din yon. Parang humingi ka ng tulong sa amin, Mr. President, na parang sinasabi nyo, tumahimik na lang kayo. Kasi ang trabaho ko, bilang isang anti-graft advocate, bilang isa sa good governance, kahit anong issue ng graft and corruption na lumabas, magsasalita ako. Nung dati, tuwan-tuwa si Vice President, nasalita ako ng salita, tumatawag pa yun. Sasabihin pa niya, banatan mo iho. Tama yan, tanungin mo. Ngayon na siya tinatanong ko, banat lang daw ako ng banat, tanong ako ng tanong. So, Mr. President, you are taking it against me that in the hearings I participated. You are taking it against me na sa media, nagsasalita ako. And isn't that asking for help? So, if you're not asking for help, Mr. President, why are you taking it against us that we're doing our job? The only thing I did is to treat you like how we treat anyone else, not to give you special attention because you're a senator. So are we saying now, Mr. President, you want me to give you special attention? No, Me to be quiet? No. I'm not Well, why are willing you, to do that. if that's the case, Mr. President, then bakit pag sa iba nating ginawa, hindi mo sinasabing Teka. nagpapasikat, pero ngayon, papasikat, may 2016 pa. Ikaw, Ginoong Pangulo, Mr. President, pag ikaw naman nagpapa-interview sa media at binabanatan mo ang kapwa mo, senador, natural lang, bilang isang colleague, o bilang isang naakusahan, o bilang isang pinatutukuyan sa iyong mga interview sa media, natural lang, nasasagot ako. Kailangan ko i-depensa ng sarili ko. Ano ako, mananahimik na lang? Uupo na lang at magdadasal? Hindi naman ako ganun. If you want to choose your battle, I will give you your battle.